So yun po mga kadabarkads, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At ito ngayon, may mainit-init po tayong pag-uusapan mapatungkol sa nangyayaring issue kay Juan Ponce Enrile and Vice Ganda. At syempre kay MTRCB chairwoman. Kakamali ako. Kay Ma'am Lala Soto. At ngayon, di umano na nakahanap na nga po daw ng kakampi si Vice Ganda. Naku po. Sino na naman kaya to? Oo, sino kaya to? At ayun nga, siguro hindi ko na rin naanoin sa inyo kasi nakikita nyo naman na dyan sa aking thumbnail na nandiyan po si Senator Rapi Tulfo or Rapi Tulfo in action na magiging kakampi or kakumampi daw kay Vice Ganda. So ito pa yung mga video, may dalawang video tayo dito papanoorin at tingnan din natin kung totoo ba to hindi at ipapanood ko rin po sa inyo yung pinakaunang-unang nag-upload or nagtalakay nitong issue na to, no? So siguro totoo to kasi hindi naman nila to ilalagay sa kanilang channel kung hindi to totoo. At ayun, syempre bago natin to simulan, huwag nyo pong kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. At ayun nga po mga kadabarkads, no? So ito na po yung video, no? Bali dalawang video papanoorin natin. Ito muna yung isa. Itong nahanap ko muna nung kapwa ko rin na reactor. So ito po panoorin po natin. Ng senador at broadcast journalist na si Rapi Tulfo si Vice Ganda sa kabila ng issue na kinakaharap ng comedian host na may kaugnay ang iba't ibang reklamo na ibinabati rito. Matalik na kaibigan po namin ng aking misis si Vice Ganda. Kasi si Vice, matagal na naming kaibigan yan, more than 10 years na, ani Tulfo. Pagtatanggol pa nito, wala naman umanong dapat ikagalit ang ilan dahil hindi naman sila ang pinasasaringan ni Vice, kaya nga raw may pahayag na bato sa langit ang tamaan ay huwag magalit. May mga ahensya tayo na sila dapat ang aaksyon at naway wala nang makikialam pang iba. Samantala, kinampihan ng Christian Coalition Movement ang Movie and Television Review and Classification Board sa naging desisyon nitong patawan ng 12-day suspension ng It's Showtime. Naniniwala ang CCM na talagang may violations ang programa. Maraming kumastigo sa MTRCB at inakusahan pa ang chairperson ng ahensya na si Lala Soto ng pagiging unfair dahil daw anak nga ito ni former Senator Tito Soto, na isa sa hosts ng It's sa TV5 na kalaban ng It's Showtime. Ayon pa sa Chief Executive Officer ng CCM na si Bishop Vincent Vicencio, we also take this time to laud the decision of MTRCB Chairperson Lala Soto, who acted wisely, bravely and independently in respect to the assailed the deliberations of the MTRCB Board and issuance of the said resolution. Kasong kriminal na ang isinampa ng isang grupo mula sa kapisanan ng social media broadcasters ng Pilipinas. Ilang miyembro ng grupo, sa pangunguna ni Attorney Leo Olarte, ang nagtungol sa Quezon City Prosecutor's Office nitong Lunes, September 11, para formal na magsampa ng reklamo laban sa dalawang host ng It's Showtime. Kamakailan lamang ay nagpahatid ng suporta ang naturang organisasyon sa MTRCB kasabay ng pakikipag-meeting nila kay Chairperson Lala Soto. Handa raw silang makipagtulungan sa ahensya upang mapigilan at maiwasan ang mga immoral content sa noontime show sa TV. Senator Rapi Tulfo manghihimasok na sa kinaharap ngayong problema ni Vice Ganda at Ayon Perez. Wala lumalala o mas gumugulo na ang issue sa pagitan ng pagsususpinde ng MTRCB sa It's Showtime. Sa katunayan nga nito ay kamakailan lamang nang umubong ang balitang kinasuhan sina Vice Ganda at Ayon Perez ng grupo ng mga broadcasters sa social media sa Pilipinas. Dahil nga dito ay tila nakahanap ng kakampi o sandigan si Vice Ganda sa katauhan ni Senator Rapi Tulfo. Ayon sa radio announcer at showbiz columnist na si Kapitana Sisa, ay tila hindi na masikmura ni Senator Rapi Tulfo ang mga nangyayari at mga masasamang salitang natatanggap ng kanyang kaibigan na si Vice Ganda.
Ayon daw kay Senator Raffy Tulfo ay nalulungkot ito sa mga pambabatikos ng mga tao at politiko na nagsasalita ng hindi maganda kina Vice Ganda at Ayon Perez. Dagdag pa umano ni Senator Raffy ay sana wag nang sumausaw ang ibang tao sa isyung ito at hayaan na lamang ang ahensya ng MTRCB ang magbigay o magpataw ng parusa kung talagang may nilabag na batas sina Vice at Ayon. Matatandaan na ang pinupunto ng nasabing senador ay ang mga bumabatikos na politiko na may katungkulan ngayon sa pamahalaan na tumitira ngayon kay Vice Ganda. Dahilan para linawin ni Vice Ganda sa isang episode ng It's Showtime na hindi siya tatakbo sa kahit na anong posisyon sa politiko. Samantala, dahil sa positibong pahayag ni Raffy Tulfo ukol sa issue ni Vice Ganda sa MTRCB, ay maraming madlang people ang naniniwala na tutulungan ni Senator Raffy Tulfo ang kanyang kaibigan na si Vice Ganda sa kinaharap nito ngayong problema. Hindi nga lingid sa kaalaman ng lahat na parehas sina Senator Raffy Tulfo at Vice Ganda ng hangarin at paniniwala sa buhay. Kaya naman hindi talaga malabo na tulungan ni Senator Raffy Tulfo si Vice Ganda at Ayon Perez. Sa kabilang banda ay ilang araw na lamang ay magkakaroon na ng resulta ang ginawang motion for reconsideration ng It's Showtime Management sa 12-day suspension na inilabas ng MTRCB sa noontime show na It's Showtime. So yun tapos na. Ayun nga po may hindi lang, ewan ko lang kung totoo yung sinabi kung galing ba talaga kay Senator Raffy Tulfo yun, na di umano daw ay mabait na tao daw si Vice Ganda. Alam niyo, hindi naman lalo ako dito, hindi ko kini-question yung pagiging mabait, no? Talagang may mga taglay tayo dito na kung mabait ka ba, masama ka, lahat naman tao may ugali naman talaga eh. Pero yung ginawa kasi ni Vice Ganda, no, yung ginawa kasi niya iba na yun eh. Hindi naman kasi yun, labas na sa personal na buhay yun. No, labas sa personal na buhay yun. Kaya naman napatawan ng suspension ng It's Showtime dahil dun sa ginawa nila. Hindi naman dun sa ugali niya. Ugali niya na kapag wala siya sa noontime show. Oo, hindi po yun. No. Ewan ko lang kung totoo to, pero eto mas maganda, lipat tayo dito sa isang video para mas tukoy natin kung totoo ba to o hindi, no? Ito yung title, Senator Raffy Tulfo to the rescue kay Vice Ganda, laban kay Enrile. Ayan, laban daw kay Enrile, hindi pala laban kay Ma'am Lala Soto. Naku po, Enrile versus Raffy Tulfo to Malupit-lupit na labanan to mga kadabarkads. Di alam naman din natin na si Senator Raffy Tulfo at si Vice Ganda ay magkaibigan talaga yan, no? Napanood na natin yung dating interview ni Vice Ganda kay Senator Raffy Tulfo. Doon nga nagulat ang lahat na magkaibigan pala talaga yung dalawang yan. So ito po yung video, panoorin natin. Ito po yung video from Energy FM 1067. Bali na reaction na natin to dati sila, yung mga pinagsasabingan nila sa TVJ. Yung issue ng TVJ versus State PNC. So nasita natin sila dun ng bahagya lang naman. Bahagya, konting-konti lang. Kaya ito po, panoorin natin. Mukhang hindi lilibot pero mukha yatang mas lumalaki. Alam mo yun, ang gulo. Hindi naman gulo talaga, 'di ba? Nagiging gulo na lang dahil sa mga panggulo, 'di ba? Na nakakaloka itis. Palaki na ng palaki ang issue ni Vice Ganda at Ayon Perez dahil ngayon nga nakahanap na ng kakampi sa katauhan ni Senator Raffy Tulfo, si Meme Vice, dahil nga 'di ba na parang hindi na nagugustuhan din daw ni Senator Raffy yung mga nangyayari, yung mga salitang binibitawan sa kanyang kaibigan na si Vice Ganda. Pero kung ilalagay kaya natin si Senator Raffy Tulfo sa kalagayan ni Ma'am Lala Soto, sino kaya yung matimbang sa kanya? Sino kaya yung parang ayaw niya nun sa mga, halimbawa yung sinasabi against kay Vice Ganda, kung malaman din kaya ni Senator Raffy Tulfo yung
mga sinasabi kay kay Ma'am Lala Soto, sa tingin nyo ba magugustuhan kaya ni Senator Raffy Tulfo yan? Lalo ngayon may mga death threat na, may mga yung pagtatangkang alam mo yun, yung mga kabastusan na mga sinasabi kay Ma'am Lala Soto. Si Ma'am Lala Soto ay babae po yan, no? Ewan ko na lang kung kapag yun, kasi ang sinasabi nga ni Senator Raffy Tulfo, hindi niya na daw malunok yung mga sinasabi ng mga netizen kay Vice Ganda. Paano pa kaya yung kay Ma'am Lala Soto? No? Paano pa kaya yung kay Ma'am Lala Soto, mga kadabarkads? Mas yun. Mas brutal mga pinagsasabi ng supporters ni Vice Ganda kaysa sa mga basher ni Vice Ganda sa kanya. No? Mas malupit yun. Grabe, may death threat, may nag-gmail, may nag-chat, no, sa page ng MTRCB na kesyo ganito, gusto nang ipatumba. Gusto nang patumba si Ma'am Lala Soto, may rape pa. Ay nako, ewan ko na lang kung anong magiging reaction ni Senator Raffy Tulfo kapag nalaman niya yun. Very vocal naman siya about na kaibigan niya nga matagal ng panahon si Vice Ganda. Kaya nalulungkot siya dahil nga sa pagbatikos ng mga tao, may mga politicians na mga nagsasalita ng hindi maganda. Nasabi nga ni Senator Raffy is hayaan natin yung tamang ahensya ang magbigay, ang magpataw ng parusa kung talagang may nilabag nga silang kasalanan. Hindi yung tipong kung ano-ano na lang din. Alam mo, ipapatulan natin yung mga parinig. Kaya nga naman daw, meron tayo tinatawag na bato. O, diba? Bato-bato sa langit ang tamaan na ay wag magagalit. Diba? Kasi nga yung mga parinig-parinig na inaako ng iba na feeling nila is sila yung pinatatamaan. Maraming ganun, Marcy? Diba? Yung minsan may nagpaparinig. Alam mo, tanga-tanga lang yung hindi maniniwala sa mga yung halimbawa, babaliwalain mo yung parinig ni Vice Ganda, sabihin mo, ay, hindi yan sa MTRCB. Parang hindi ka panipaniwala na mga kadabarkads eh. Parang hindi ka panipaniwala na hindi sa MTRCB mga banat ni Vice Ganda. Lalo na yung banat niya kay sa gobyerno natin, 'di ba? Alam naman natin na kakamping yan si Vice Ganda. Yung mga banat niya sa gobyerno natin, yung mga mas okay pa maging mas okay pang matulog kasi daw hindi daw ramdam ang korupsyon. Di ba? Ewan ko na lang Mahirap magsalita, baka makasuhan tayo. Tapos may sasagot. Yung feeling niya, yung parinig ay para sa kanya. Hindi lahat ng parinig ay para sa inyo. Huwag niyong akuin. May mga ganong aspeto, yung mga tatamaan. Kasi usually, pag tatamaan ka naman ng mga parinig, ibig sabihin, guilty. Diba? Kaya nga naman, panawagan ni Senator Raffy na sana tigilan na daw. Yung mga alam mo yun, pagbibigay ng opinyon ay wala namang kinalaman sa kaso, yung mga tipong aspeto na ganyan. So, ibig sabihin, hindi pa pwede yun, Senator Raffy Tulfo. Kasi, alam nyo, una-una, katulad kami, mga reactor kami, no? So, syempre, magbibigay din kami ng opinion namin. Netizen kami. Freedom of speech to eh. Diba? So, magsasalita at magsasalita kami. Hindi pwedeng pagbawalan yung mga tao. Pwede siguro kung sasabihin ni Senator Raffy Tulfo na yun nga, hayaan na lang kung sino yung mga may karapatan na magpataw ng parusa para kay Vice Ganda at Ayon Perez, sila na lang yung magsalita. Diba? Pero kung yung sasabihin na wag nang magsalita about dyan sa issue nangyari, hindi pa pwede. No? Senator Raffy Tulfo, talagang idol ko rin yan, ginagalang ko yan. No? Pero dito, syempre, tayo dito, nasa gitna lang tayo, no? Okay, kay Vice Ganda, wala tayo dun. Kay Ma'am Lala Soto at kay Raffy Tulfo tayo dito, kaya natin nire-reactionan. Senator Raffy, battle of the politician na tayo. So, ano na to? Didinggin na po ba ito sa Senado? Dahil lang sa cake issue. Nakakaloka. Ang daming problema ng bansa. Ang West Philippine Sea na pinagagawan pa din natin. Na diba, na alam mo yun, na
pinagtatalunan pa din ng China at ng Pilipinas, yung mga ganyang aspeto. Pero talaga, icing ni Meme Vice at ni Ayon Perez. Alam mo yon na umabot na sa hindi ba sa Senado, kung hindi na sa mga politiko at nagiging national issue na, o diba? Yung mga nasalanta ng bagyo, yung mga sakuna na dumating na kung ano man, ang dapat... Ba't kaya ganun na lagi nilang sinasabi yung ganun? Yung mga, alam mo yun, yung mga dapat pagtuunan ng pansin, yung korupsyon, pagtuunan ng pansin, yung pagpaano pababain ng bigas, pagtuunan ng pansin, yung sa West Philippine Sea. Layo-layo na yan eh. No, ay siguro yun nga kung sinabi man ni Senator Rapi Tulfo yun, siguro patama yan dun sa sa nagsampa ng kaso kay Vice Ganda at Ayon Perez. No. Pero kung yung tungkol po naman dun sa sinasabi ni Senator Rapi Tulfo na mabait na tao si Vice Ganda at Ayon Perez, lahat naman tayo may kabaitan naman po tayong taglay at hindi naman po nauugnay sa isyung to yung ugali, yung totoo yung sa personal na buhay ni Vice Ganda. Ang napag-uusapan kasi dito yung mga ginawa nila sa MTRCB na hanggang ngayon ni isang sorry wala silang ginawa. Kaya nga 'di ba sabi ni Ma'am Lala Soto, yung pagsosorry nila Vice Ganda ay mahalaga or makakatulong para sa kaso na inakaharap nila ngayon. Okay, tuloy pa natin. At pagin na yung pagtaas ng gasolina. Hindi ba pwede yun? Talaga ba? Isasama natin ang icing ni Meme Vice. Nakakaloka, diba? Tama naman din ang panawagan ni Senator Rafi, diba? Kung wala tayong kinalaman doon sa sitwasyon at alam naman natin na talagang nasa MTRCB pa rin ang kaso at alam mo yun, may 15 days window period pa din silang tinitignan at inaantay. Hayaan natin yung ahensya ang magdesisyon kung talagang may nilabag. Hindi yung tipong tayo yung magbibigay ng opinion natin at uulitin natin, di ba? Gagawin trial by publicity. Ito, kasi to yung sinasabi ni Senator Rapi Tulfo na hayaan na lang yung MTRCB na magsalita or magdesisyon at wag na daw makisawsaw yung iba. Damay na kami mga vlogger dun. Damay na kami mga vlogger doon kasi alam nyo kung bakit eto sa amin lang naman din naman para sa kung sakali mapanood to ni Senator Rapi Tulfo. Yung sinasabi namin dito kasi sobra na yung pangbabatikos sa MTRCB. Alam nyo naman din naman Senator Rapi Tulfo kung ano yung pinaglalaban ng MTRCB, diba? Alam nyo po yan. So, yun din yung pinaglalaban namin dito. No, hindi yung para i-push na ma-terminate ang It's Showtime, i-push na na pabagsakin si Vice Ganda, hindi ganoon. O kasi yung iba kasi baka yan yung iniisip, no. Ako ni minsan hindi ko iniisip kahit na sobrang galit na galit ako sa tao. Ni minsan hindi ko na iniisip na sana malugmok ka na. Sana, alam mo yun, parang isusumpa mo siya, hindi ganun. No? Ni minsan hindi namin ginawa yan dito. Kaya ito kami ng mga TBJ Defender, kaya rin namin pinagtatanggol ang MTRCB dahil sandamakmak yung pangbabas sa kanila na hindi naman dapat nila matanggap yun. Dahil ginagawa lang ho nila yung kanilang trabaho. So yun. Siyempre, nagsasalita siya bilang kaibigan. Ay pwede rin kay Enrile, kay Juan Ponce Enrile yung post ni Senator Rapi mo. Kaabang-abang yung sagutan ni Enrile at Senator Rapi Tulfo nito. Malamang to. Aabangan ng tao yung isasagot ni ni Chief Justice ba? Tama ba? Sorry pa-comment dyan. Chief Juan Ponce Enrile. No, kabang-abang yung sasabihin niya. Ano ba yung mga isasagot ni Enrile dito? No. Yung kay Enrile kasi, yung pagkakatira or pagkakabanat ni Enrile,
kay Vice Ganda ay pang personal na buhay talaga yun eh, no? Hindi naman natin nikakaila yun. Kaya yung sinasabi dito ni Senator Raffy Tulfo na manahimik na lang yung mga wala namang euro or yung mga nakikisawsaw, eh siguro malamang sa malamang 99% eh patama to kay Enrile. Hindi Vice. Although siguro, di ba, bilang mambabatas, kung may makikita din siyang mali, siguro sasabihin din niya at hindi rin naman niya ito-tolerate siguro yung kanyang kaibigan. Pero, nanawagan siya na wag naman yung tipong, alam mo yun, sagad-sagarin natin na para bang tayo ay malilinis na tao. Ganun ba yung Senator Raffy? Oh, nakakaloka. So, bukas... Tuwang-tuwa yung, eto tuwang-tuwa siya no? Hindi, ito lang, panawagan ko din kay Senator Raffy Tulfo. Tignan niya rin yung ginagawa ng mga supporters ni Vice Ganda kay Ma'am Lala Soto. No, para maganda, para patas. No, para patas na syempre nanawagan ka na rin naman kay Vice Ganda. So dawit na rin yung pangalan nyo, parang nakisawsaw na rin po kayo, ganun na nga yun, no? Siguro mas maganda kung tignan nyo rin yung side ni Ma'am Lala Soto, no? Kasi grabe din yung inaabot ni Ma'am Lala Soto, may mga death threat pa nga. May mga rape threat pa, 'di ba? Parang para alam din ni Senator Raffy Tulfo. No, yun yung magandang gawin na para pantay, para hindi siya masilip ng tao na ay pinanigan agad si Vice Ganda, pero si Lala Soto hindi man lang muna tinignan kung ano yung mga ginagawa kay Ma'am Lala Soto. At sa MTRCB, syempre. Tuloy pa natin. Nandiyan na sa programa ni Senator. Pinatutulfo na po si former Senator Enrile. Char lang. Oo nga, no? Mali mo nga, no? Ano kaya yun, no? Paano kaya yun? Halimbawa, pinatawag ni Vice Ganda si Senator si Juan Ponce Enrile. Magharap-harap sila sa Raffy Tulfo in action. Uy, maganda yun, ha? Maganda yun, mga kadabar cards. Ano kaya, no? Halimbawa, na magharap si Juan Ponce Enrile, Vice Ganda, at Lala Soto, si Ma'am Lala Soto sa Raffy Tulfo in action. So alam na agad natin ay wala rin pala, useless din kasi alam na agad natin na kakampi agad ni Vice Ganda si Senator Raffy Tulfo, di ba? Wala rin palang kwenta yung kung halimbawa maghaharap sila doon, no? Kasi parang magiging lang yun, scripted ang kakadatingan nun. Parang fake bulaga. Charot. Halimbawa, wala lang, na-imagine ko lang bigla, no? Halimbawa magharap-harap sila dong apat. Senator Raffy Tulfo, Juan Ponce Enrile, Vice Ganda, Ma'am Lala Soto, with the chair, ano man tawag ko, board. Yung 30 na board member ng MTRCB. Nako, ang sikip sa studio ng Raffy Tulfo in action. Malay mo lang naman. Tuloy natin. Mga pikon dyan, diba? Na nakakaloka. Malay nyo, diba? Sabi nga namin kabo ni Tita Cora, baka dingin din yung kaso ni Meme Bay sa pamunuan ng mapunta sa NPC, sa MMDA, sa DPWH, diba? Sa DSWD. Oo nga, no? Ano kayo, diba? Pero tama naman din. Kaya na lang din natin siya. Tigilan na natin yung pagbibigay ng mga opinion na hindi naman din makakatulong sa atin. Ang dami, ulitin ko lang ang daming problema ng bansa. Para ito pa, alam mo yun, tsaka ang dami din kasong nakabinbin sa Supreme Court para unahin ito ng husgado natin. Madaming dapat bigyan ng hustisya. Di ba yung mga ganyan? Para sa icing, nakakaloka ito. Anyways, ayan kung saan man naantok. So yun, di na natin tapusin yun. Alam nyo, yun nga, kasi para sa akin, ang maganda rito, silipin din, ulitin ko yung sinabi ko kanina, ang magandang gawin dito ni Senator Raffy Tulfo ay silipin niya rin yung side ni Ma'am Lala Soto.
no, para naman maging patas. No, kasi ang nasa post ay pinagtatanggol niya lang si Vice Ganda. Pero sa yung realidad o sa totoong buhay, ang lubos talagang inaapak-apakan dito, ang lubos talagang nababash or na binabatikos ng tao ay si Ma'am Lala Soto, hindi po si Vice Ganda. No, sa social media lang malakas yung parang tinatawag na parang aping-api si Vice Ganda, pero ang totoo po niyan ay si Ma'am Lala Soto po talaga. Hindi sa totoong buhay talaga, promise. Biruin nyo, 'di ba nung kailan ba kahapon na-upload ko yung kay telling threat rape ba yon kay Ma'am Lala Soto, panoorin nyo yun. Nagsalita po doon yung Vice Chairman ng MTRCB, no, na may mga death threat nga daw ng mga natatanggap si Ma'am Lala Soto. Samantalang naman hindi lang naman si Ma'am Lala Soto ang nagdedesisyon diyan sa MTRCB. Marami sila. 'Di ba? Marami sila. O hindi lang si Ma'am Lala Soto. Sa totoo nga hindi nga daw nagbumoto si Ma'am Lala Soto 'Di ba? Sa mga hinayaan na lang daw ni Ma'am Lala Soto. So, para sa akin, yun lang masasabi ko. Sana silipin din ni Senator Raffy Tulfo yung side ni Ma'am Lala Soto. Kung ano ba yung nangyayari sa kanya. No, hindi lang yung kay Vice Ganda. Kasi yung kay Vice Ganda, kaya nasasabi na maraming nambabatikos kay Vice Ganda sa social media. Pero sa totoong buhay, ay ang lubos talagang nababash dito, ang lubos talagang binabalahura dito ng ibang mga netizen, ng mga lalo na yung mga supporters ni Vice Ganda, diehard fan ni Vice Ganda at Ayon Perez, or ng It's Showtime, ay si Ma'am Lala Soto. So kaya mga ka-Dabarkads, anong masasabi nyo sa issue at sa video sa topic natin ngayon? Comment nyo lang dyan sa baba. At syempre, huwag nyo pong kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel, at pakipindot na rin din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So yun po, hanggang dito na lang po yung video natin, at ingat po kayo palagi, and God bless and peace. Bye-bye.